that I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death. If by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Not as though I had already attained, neither were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended for Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Sabay-sabay. I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong salita. We pray kayo pagpala. Maraming salamat sa nakaraang another year na naman, Panginoon. Sa bago, we pray na kayo pong naggabay sa bawat isa, bigay ng lakas, talinuhan, lahat ng resources na kailangan namin para gawin ng iyong kalooban. Maraming salamat sa aming bilang. Bawat isa, Panginoon, ay gagamitin nyo. Matawarin nga ang kasalanan, Panginoon. Para kayo pa yung makapag-press on so next year and even more years to come. Kaya pang malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Nakaupo na po. Nakabalagis si Popo. Okay, magandang umaga po sa lahat. Hapon. Good afternoon. Ang title po natin ngayon, no? Medyo binago ko yung sa alahala kasi medyo pero ganun din, press on, do the will of God in your life. Pero ang subtitle natin is Spiritual Perseverance. Ito po yung, alam nyo, persevere, di ba? Minsan mahirap, kailangan mag-press on. Pero kasi yung iba wala doon sa alahala, of course, no? So medyo bigay ko lang yung ating ang tawag ba dito, yung ating naging doon. Kaso hanapin ko pala. Naging outline natin, medyo nirelate natin sa basketball. Nakuha ko lang yung pastutan. Hanapin ko ang makikita ko. So pag sinabing press, pwedeng ganun, ha? Pero may ibang ibig sabihin niya, lalo dito sa verse na to. Sinabing press, yung mga marunong sa basketball, ano yung sabihin ng press the ball? Yung sabihin nun, pag sinabi na yon, sa amin naman, actually sa biglang minute na. Hindi ako konting electric fan, malamig ba dyan sa'yo? Sa amin, actually sa barko. Okay, alam niyo yung barko? Alam niyo yung barko? Lalo pag yung mga, kahit ganun lang. Okay na ba? Nasobra. Ang tawag dyan? Yung mga Navy, yan. So sila naman, sabi nila, all hands on deck. Alam niyo ba yan? All hands on deck. Ibig sabihin, lahat ay, patay mo na lang ba yun? Okay na to. Ready na. Ibig sabihin, lahat kailangan mag-function. Kahit hindi kayo yung gagalaw, pero dapat handa kayo. Ibig sabihin, kasi ibig sabihin, may kalabang kayo eh. So dapat alam nyo, may babaril, may magde-detect, okay? Nakahanda kayo. So sa amin, ganun din ang ginagamit eh. Pag may bumagsak, so, kailangan yun. And then, sa basketball, ang tawag nila, press the ball. Ibig sabihin, ito yung mga crucial moments na kailangan lahat sila mag-function, mag-extra effort sila, okay? So, bilisan ko lang to. Meron mga, maganda yung mga dito eh. Bakit daw kailangan mag-press the ball? Ano nagawa niyan? So, number one, fuels tempo. Ibig sabihin, pag ikaw yung talagang nag-extra effort kayo, mabilisan ang galaw niyan. Ganun sa basketball. And then, forces turnover. Of course, pag pine-press nyo yung ball, yung kalaban nyo, nalilito na yun kasi lahat kayo nagagalawan eh. Pag sinabing turnover, pumapunta yung bola sa inyo. Kahit hindi nyo pa turn, inagaw nyo. Ay, inagaw, nabitawan nila. And then, fractures tactics. So, kahit magaling yung kinukumpara natin kasi ang kalaban natin Satanas, di ba? Pero kung kahit magaling siya, mas magaling tayo, tapos nagpupursige pa tayo, ang tawag dito, yung discounting niya nasisira. Yan ang sabihin dyan. Kaya press the ball, no? And then foments tiredness. Ibig sabihin lang, kahit pagod na yung kayo, kalaban nyo pala mapapagod kasi yung inano ko yung double team. Alam nyo yung double team? Kahit magaling pa yung kalaban nyo, dalawa yung bantay niya.
Ano yun, maaligaga yun, no? Matataranta. So, sa atin, ang application nun, yun nga, minsan, nahihirapan yung isa, double team, tulungan nyo, di ba? Yung kalaban niya ngayon, mahihirapan. Okay, so yun lang yung medyo nakuha kong ano kay Pastor Tayo, no? Pero, maganda rin eh. Nasa kulang sa Bible eh. Yung hindi ako pero, tama rin, no? But anyway, ngayong hapon, meron tayong, actually, kaya sinabi kong ito ay spiritual perseverance kasi po ay lahat ng ginagawa natin, lalo ng mga Kristiyano, doon pwede tayong magsipag sa carnal lang, pero hindi pwedeng walang spiritual. Ibig sabihin, lagi tayo makikita sa points natin yan. Okay? Laging kasama yung spiritual, ang Diyos, Bible, ganyan po yan. Kasi pag nagsisipag ka lang, nagpagod ka lang sa katawan, ginaya mo lang kung ano ginagawa sa libutan, wala kang panalo doon. Amen? Okay, kaya meron lang ako 5 points. Mukhang ayaw nyo magtagal ako no? Yung utak niya nasa raffle siguro. Yan ang mahirap dyan. Pero okay lang. So bakit pala ito yung ating title? Kasi nga, magse 7 years na po tayo. Actually 7 years, going on 7 years. And dyan minsan mahirap yung pagpapatuloy. Sa umpisa, minsan okay din yan eh. Pero mahirap yung nasa gitna ka, kalagitnaan. Minsan parang ayaw mo nang, pag may nakikita kang ba, yung resulta kulang, parang kulang yung resulta, no? Yung suporta, inaasahan mo, kala mo darating, wala, o konti, di ba? So pero kailangan press on, amen? Tuloy lang. Kasi hindi ka mananalo na, magkukwit ka sa kalagitnaan. At pwede mo i-compare sa mga spiritual life natin, kitang-kita natin sa iba, yung nakikita ko nahihirapan, kaibang bagay, against spiritual pag titignan mo siya, parang di naman nahihirapan eh. Nalala si Pastor John tuloy, sabi ni Pastor dito, sabi ko, hirap na ako sa ministry talaga. Gusto ko na mag-quit. Pinatawa lang ni Pastor dito, pambira, nahihirapan kaya, tumataba ka. Di tawa na yung mga tao na realize niya, may blessing pa rin naman, amen? Kaya ngayon, okay sila yun, masaya sila. So, ganun din tayo. Maganda, tumingin tayo sa iba. Pag tayo nagpursige, meron tayong, sabi nga nila, pag may, ano yung niluto nyo kanina, kinain natin? Ayun. Kung may tiyaga, may bulalo. Di ba? Ganun ba yun? Nilaga. Which is, hindi ako nakakain Anyway. Hindi. Nakaano pala ako. Konti, no? Nasaan na ba ako? Yan. So, may points lang tayo dito para tayo ma-encourage about this. Amen? So, in the next year, and for the next years, decades, ganyan po ang paglilingkod sa Diyos eh. So, meron tayong mga ibang verse dito. Tingnan mo natin sa Luke. So Luke 13:24. Sabi po dito, very famous verse. Okay, sabi diyan, strive to enter in at the straight gate. Pag sinabi po straight is makipot. Okay? For many, I say unto you, will seek to enter in and shall not be able. So paano nga naman, kasi ito actually may dito huwag kayong malilito kasi sa NIV, iniba to yung sabi nila, mahirap na daan. Hindi mahirap, makipot lang. Hindi mahirap. Ang problema kasi minsan, hindi nahahanap. Okay? Parang, operento dito yung sick eh. So, parang kaligtasan po, hindi na mahirap maligtas. Ang problema, pag yung inuuna mo, yabang, di ba? O ano ba yung mahirap maligtas? Yan, yabang, mahirap maligtas yan eh. Tapos, baliwala sa iyo, spiritual na mga bagay. Kahit madali, hindi mo makikita yung kasi nga, makipot eh. Sabi dito, maraming gustong pumunta doon, maghahanap, pero hindi makakapunta. So, ibig sabihin nito, ang ano ko dito is strive. So, pressing on. No? So, minsan, ewan ko sa iba dito, kasi ako nililinaw ko naman, kaya nga mga preaching natin, minsan panoorin nyo rin YouTube, kahit mga ilang 10 ano lang kayo, magkaroon lang ng view. Okay. So, pero maganda, ubusin nyo ngayon, lalong wala namang ibang ginagawa. Kung may load kayo, huwag na puro anong pinapanood nyo, baka anong pinapanood nyo. Kasi kinukumpleto po natin kung makapansin nyo. Yung ating mga preaching, pag-aaral natin, lahat ng kailangan nyo, yun, ang meron tayo. Hindi yung nagpapaano lang ako dito, ano kayang pwede? Bumili ako kay Pastor din ng mga sermon eh. Pero halos wala akong ma-preach kasi parang hindi ako makarelate.
maganda ko sa maganda. Kaso ang gusto ko yung kailangan nyo. Amen? Ganun tayo eh. Yung target. Kaya ngayon, sa ito kasi sa kaligtasan to eh. Pero ganun din. Spiritually, kailangan mag-strive tayo. Amen? Magpursige. Okay? Kasi, andun yung idea na may mga bagay na patungkol sa Diyos, minsan, hindi siya mahirap, pero minsan mahirap hanapin. So, may way na, dahil sa gawa din ng kalaban, di ba, hindi mo makakita agad. Okay? Kaya, number 1 is press on even when possibility of success is slim. At so, alam natin, panalo na tayo sa Panginoon, lagi sinasabi sa inyo, pero minsan kasi palagay mo, naku, ano mangyayari dito? Anyway, nabasa pa akong article. Kasi curious ako dyan, sabi nila, why small churches will stay small? Parang ganun. Paano ko may encourage doon, no? Obviously, mga pakana ng mga ano yun eh, mahiyaman na church na mga kulto. Kaya gusto nila, malaki agad, then, di ako naniniwala doon, di tayo ganun eh. Unti-unti lang paglago, organic yan. Wala kang nakitang boom. Tapos ito, biglang liliit ulit. Hindi naman yun ang ating goal. Alam niyo yun, lagi sasabi sa inyo. Maligtas lang, ma-disciple yung dito, and then manatili, gawin yung kalooban ng Diyos. Tuloy-tuloy. Hindi yung madi-dissolve ang church after ilang years. Amen? Yeah. So hanapin natin yun. Ganun ang ating mag-press, hindi lang basta sipag. Nakita nyo ba yun? At pag nakikita nyo parang, pero alam mo yung goal natin tama, sige lang, amen? Amen. Sa panahon, kahit kayo mga estudyante ngayon, bata pa kayo, pwede na kayong tulungan pero naiintindihan ko rin, daming distraction sa buhay niyo sa totoo lang. Nandiyan yung online, dahil loko-loko dyan. Ngayon, gusto daw, lahat ng pati rep ngayon, gustong gawin online eh. Parang wala ka ng lusot, di ba? Pati ilaw. So, kung gusto kang istorbohin, i-distract ng sanlibutan, wala ka nang magagawa. Unless disiplina ka talaga. Ngayon sa church, paano lalabanan nyo? So, may labanan sa inyo rin, sa buhay nyo. Paano mo gagawin ang kalooban ng Diyos kung dinidistract ka na sa libutan? Ay, magsaya ka muna, huwag kang mag-aral, di ba? Kapansin ko yung ating pagkakabisado, medyo mababa yung iba, medyo si Jamie nakabawi eh. Believe ako, may Kuya Jun. Amen? Ganon. Ako medyo na-distract din ako eh. Kasi eh. Pero kaya ko na ngayon kaso hindi ganun kabilis yung gusto ko. Amen? Yung sabi kong dire-diretso, hindi yung iwasan mo pala yung rapi, yung ganon. Wag nasabi mo na, okay na yun. Okay? So ganun yan. So sa paghanap sa kalooban ng Diyos, pagpunta, kahit parang slim yung chance na mag-success, actually panalo ka na nga pag sa ginagawa mo yung kalooban ng Diyos. Amen? Parang ilang sasabi sa soul winning, okay, parang umuulan, parang walang maliligtas ngayon. Pag lumabas ka, panalo ka na. At least andun yung encouragement, no? Andun yung chance. Kasi hindi mo nasabi yan eh. Pero sa Pilipinas, sa totoo lang, lagi meron eh. Amen? No, kahit dito, ilang oras lang, isang oras lang, ilabas ka lang dyan, meron eh. So, again, press on even the possibility of success is slim. Ibig sabihin, parang may time, may possibility, di ba? Asa parang parang 14 million in one. Familiar ba kayo doon? Huwag yung panoorin yan. Number 2, 1 Corinthians. Okay ba kayo dyan? Nasa rapo lang utak na. Anong amen? Pakibasa nyo to. Ready, go. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Okay, so another ang tinutukoy dito, parang kanina basketball, no? So mas importante po yung spiritual, amen? Ginagawa lang nating illustration yung basketball, yung ano man yang athletic, kung ano man yan, sports, di ba? Kasi makikita mo yung sports, talagang disiplina naman talaga yan, no? Yung sa newsfeed ko na puro boxing naman ang lumalabas. Nakakaawa yung mga Pero ang training nun talagang sinusuntok yung tiyan niya para tumibay siya, di ba? Disiplina yun kasi pag hindi ka tumatibay, isang ganun lang sa'yo, tumba ka na agad. So, lalo maganda natin madalas illustration bukod sa basketball, yung
takbuhan niya, no? Pero okay din yung basketball kasi yung pag shoot ka na shoot nun eh. Paano may ano ka ba diyang ano? Paano mausukat yan? Nung bata ako, paano niya nasusukat na distance, tsaka yung... Pero sanayan lang yan, ilang beses mong gawin yan. Pag hindi mo na perfect yan, di ba? So, sabi dito, katulad daw ng mga atleta, sila ay temperate. Alam niyo yung temperate? Actually, parang patient yan eh. Matyaga yan. Kasi alam nila na yung sa pagtakbuhan naman, microsecond lang pwedeng manalo yung isa. Hindi pwedeng i-assume na, mabilis na ako, bilis ko no. Mabilis na yung kalaban mo eh. Ganun sa Satanas eh, inuunahan tayo. Alam niyo ba yun? May Bible din siya, may church din siya, may mga propaganda rin siya, may katotohanan din siya, ng tinwist. Paano mo tatalunin yun? Kung di ka mag-strive, na magtiyaga. Minsan tampo ko sa inyo, minsan, yun nga, pag kailangan, ano nyo yung Bible reading, kahit di mo naintindihan ang gusto, wala naman nakakaintindi ng gusto dyan. At least mga pamilya sa mga karakter muna, sa mga salita, diba, mga terms, diba, hindi nyo nabasa kanina. Yung mga ganun lang ba? So magpamilya na kayo dyan, later, may tutulong mo sa iba yan, later, gagamitin na naman sa ibang chapter, Bible, ano yan, books. So at least na-familiar ka, hindi tinigilan mo na talaga. Amen? Amen? Huwag nyo titigilan niya, panalangin. So kailangan ng disiplina. Kaya number 2, press on being temperate and patient. Ganun po yan, kaya paglabanan niyan, hindi na tayo mananalo. Ganun yan eh, tambak na tayo ng 10. Ilang beses pag nanonood ka niyan, 3 points lang yun eh. Kulang pa ng isa, o isa na lang. Ganun lang yan, pag nag-preso nyo, talaga nakataranta na yung mga nagtatakbuhan dito, aagawan nyo. Hindi yan imposible na ma-achieve yung goal mo. Meron na ba ang goal natin? Ilang church, ilang Kristiyano. Ito nga, magtatamo sa ibang Baptist church, wala na soul winning, talo agad na yun. Parang palamuti na lang yun. Tuwa tayo, may Baptist dyan, may magandang awitan. Kaya pag di nag-soul winning, parang talo na yun eh. Amen? So ngayon, basta mahirap yan eh. Tiyagain lang. Amen? Tiyaga, aral, sumama ka. Tingnan mo ang ginagawa ng soul winner. Yung nagsasalita. Minsan mahirap, minsan mabilis. Di panalangin mo ikaw yung mapunta doon sa madali, yung mga bata na receptive, na walang problema sa buhay na ewan. Kaya tumatanggi sa'yo. Tiyagain mo lang. Pero kailangan ng mastery. Maging yung skills kasi nakukuha yan sa practice, kabisuduin, makinig, pag preaching, makinig, maghiwalay nga kayong dalawa ng ginagawa nyo. Maghiwalay kayo ng nante. Nakakadista kayo eh. Katulad niyan, alam ko iba sa inyo, hirap pang makinig sa totoo lang. Kasi hindi kayo nasanay. Nakakita po ako sa public school, talagang walang nakikinig. Ano natututo itong mga tayo? Kasi iba talagang matalino tayo. Pero, sabi ko, mag-preach kami doon. Sabi ko, parang walang matutunan itong mga to. Sa totoo lang. Isang sentence, ulit-ulitin mo yun. Tapos iba na, nanguuto pa. So, mahirap ba makinig? Mas mahirap magsalita. So, kailangan yung makinig, mag-isip. Para later, tatalas yung utak nyo, isang sabi lang gano'n, alam mo na yan. Basta wala bang bago? Tiyagain mo rin. Amen? Ganun talaga tayo. Basta wala bang sa mundo, mag-unod lang YouTube, ganyan eh. Kasi hindi lahat ng bagay kaya ganun eh. Gusto, mag-preach ako, maggawa pa ako ng YouTube video. Gusto nyo ba yun? Napakahirap nun. Gusto ganito, maganda live. Tansyado ko agad kayo. Ganun din kayo dapat sa akin. Amen? Makiramdaman. So yan, kung in any time na maisip nyo na napakahirap ng pastor, kailangan ganyan, kailangan maaga, di ba? Sa church maaga, dapat lagi. Hindi naman, actually, kung makamiss ka, at least balik ka lang. Amen? Pero mas maganda talaga yung lagi. Kumbaga sa nasusundan mo eh. Ikaw, nasusundan ka rin, naobserbahan ka ng kapatid. Di yung, sino nga po yun? Anong di bisita? Umaatin na dati yan. Ang hirap ng ganun. Amen?
And actually, ang pinaka-point dito, hindi pa nga yun eh. Ay, dalawa kasi pala to, no? Dito sa 1 Corinthians 9, number 1, yun nga, press on being temperate. Kasi pag ikaw ay pressing o pero wala ka na sa hulog ba, hindi ka na, ano magandang example dyan? Parang basketball. Talagang talagang tumatakbo. Kasi, pero yung tira mo hindi na accurate. Anong makaka-poise ka ba nun? Okay, makakasira ka pa, baka ma-technical ka pa. Kasi, yun mo naman. Dapat, larong okay pa rin. Temperate, pasensya, tsaka patient. Amen? Amen. So, ganun sa atin. Imagine mo, nag-usol winning ka. Labas ka ng labas, pero wala ka ng tiyaga. Nakakita mo lang, medyo mahina-hina utak nito. Bahala ka nga dyan. Mag-umpisa ka na naman sa iba, kung ganun din. May kilala akong ganun eh. Hindi na natyaga. Yan, dyan na yan eh. O tiyagain mo, kailangan ng tiyaga. Kaya nga, basta wala akong tiyaga eh. Develop mo yung tiyaga mo. Also, pwede mo magkaroon ng, develop mo yung skill na para gagamitin mo sa mga taong ganun. Intindihan nyo ba yun? May iba-iba kasing approach sa iba-ibang tao. O paano mo malalaman yun? Practice na naman. Damihan mo yung gawa mo. Kung lagi kang lumalabas, makukuha mo yun. Hindi naman siguro 1,000 klase ng tao. Amen? Hindi naman ganun. Pero yung gusto sabihin doon, temperate and patience, makukuha mo yan. Number 3, ano pa rin tayo sa same verse. Pero sabi dyan, now they do it. Okay? So again, ang kinukumpara sa mga atleta. Yung mga atleta daw, kaya porsigido yan. Sinong kilala nyo? Si Yulo, di ba? Ikot-ikot siyang ganun. Ilang beses ikot-ikot yun. Ewan ko kung nahilo na yun pag nag-practice. Nakita nyo naman, di ba? Yung tsagay, ulit lang ulit. Yung mga basketball pa. Kaya sinabad, takbo ng takbo yun. Sinala, ganun pa. O, ganito naman, anong takbo? Nakakabato. Pero kailangan nila yun. Yun ang alam ng coach nila. Kailangan sila sumunod. Ngayon, bakit ang tiyaga nila? Minsan, para manalo, para saan? Reward na? Anong pinakamatindi si Yulo? Ang dami din tinanggap no, no? Pera lang. O kasikatan, o karangalan. Later, makakalimutan ka rin. Lalo pag boxing, no? Kawawa ka eh. Ang galing mo dahil, tumanda ka, tapos may sakit ka yan. So, kasi sabi dito, may kinukumpara ngayon tayo. Si Apostle Paul, yes, ang tiyatyaga nila, yes, maganda sana yung matyaga eh. Maganda rin yung price, ang pera, karangalan. Pero lahat yun ay nauubos. Pag sinabing corruptible, nabubulok. Eh lalo daw nung panahon nila, ang reward lang talaga nila yung medal daw dating-dati pa. Talagang literal na ano lang, alam niyo parang koronang may dahon. Tuwan-tuwa na sila doon. Eh, ngayon, ginto, di ba? Pero nag-degrade na rin daw ngayon yung ginto eh. Kasi nga, mapakamahal eh. So, anong pagmamalaki mo? Anong gagawin mo sa gintong medalyo? Mamaya, may mga medal kayo. Amen? Anong gagawin nyo? Sabit nyo lahat. Picture, anong gagawin nyo? Tingnan nyo ng tingnan. Mabubulok rin yan. Amen? Pero meron daw tayong mapapanalunan. Pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, ito ay uncorruptible crown. Hindi nasisira, hindi naluluma, yung record niya sa langit, kilala ka ng Diyos, sigurado yung reward mo. Hindi lalo ka dapat magtiyaga. Ngayon, saan tayo maglilingkod? Yan na, nabanggit ko na. Yung iba sa inyo, kailangan nyo lang pagbutihan yung pag-attend. Iset nyo na yung utak nyo. Iset ko na yung pag-Sunday church yun. Hindi pwede ako magtrabaho eh. Pwede naman talaga eh. Gusto mo gabi. Pero may oras. Sabi nga ni memory ba sa chapter 3 ng Ecclesiastes, ang sabi doon, there is a time for every purpose and every work under the sun. Diba, ganun yung matalino. Hindi yung puro ka pera lang. Balance. Sa diet, balance din ang buhay. Amen? Amen. So, ganun. Lalo na, yan, kailangan din maminsan ng pahinga, di ba? Pero hindi ka ihinto. Kasi ang gusto mong crown ay sigurado, hindi maluluma. Ang Diyos ang magbibigay. Hindi katulad ng, yun nga, nalaos na yung mga sports ngayon, parang ewan ko din eh.
Kaya minsan gumagawa ng ano-anong issue para, uy, nagsuntukan si ganyan, no? Mapanood nga ulit ng ano. Totoo lang nalalaos din yun kasi yung tao nag-asawa rin Ano nakakaano sa pag-shoot ng bola? Ewan ko. Tayo, nakakashoot. Nakakasawa ba yung mag-soul winning minsan, di ba? Pero hindi dapat. Amen? Imagine mo, isang kaluluwa na naalis sa impyerno. Tuwan-tuwa ang Diyos, tuwan-tuwa ka rin dapat. Amen? Amen. Number 4. Nasa na ba ako? Yan. Number 3 pa lang. Press on knowing the prize waiting for you is the best. Ayun yun. Meron tayo dito. Pag-anniversary po, napansin ko 3 na ata pala po rewards Kasi para magsipag. Hindi yung kailangan lagi kayong lingkod tayo, parang lagi kayong kailangan hatakin sa ministry. Pero pag alam mo na maganda yung price, pastor, di mo na sabihan. Ako na yung mauunahan pa kita. Amen? Amen. Yung kailangan utusan Yung soul winning, ganun yan Ba't kailangan utusan? Marunong ka naman kaluluwad kung nasaan ka. Agad na ako Press on knowing the prize waiting for you is the best. Amen? Anong prize sa Parang napag-usapan natin last time Anong prize meron sa langit? Hindi mo nga alam sabi ng Panginoon Basta maganda. Napakaganda, hindi lang langit yun. Marami pang something doon. Kasi ako dito sa mundo, ano masarap gawin din sa mundo? Nakikita ko sa mga newsfeed ko kung ano-ano naiisip ng tao. Merong nag-jet ski yung wala na maisip kasi nga masaya nga naman tumatalon yung ibang gusto ko yung lumilipad sa mga mountains inaano pa yung mga bundok pinipinahan pa hindi na takot mamatay ito ligtas na kaya itong mga to lalo sa langit wala na tayong wala na tayong limitasyon ang gaganda ng mga ibang planeta puntahan kaya natin yun Betelgeuse ano kaya gusto yung puntahan Andromeda Galaxy ganda nun. Milky Way, doon na tayo So, naintindihan niyo ba yung point? Napakaganda ng price na nakahanda sa atin sa masisipag, mga nagtatapat sa Diyos. Kaya kung yung mga atleta, yung bahay, hindi mo kailangan maraming bahay. Siguro si Yulo, ewan ko. Ang gagawin niya doon, saka si Heidelin. Si Pacquiao, ano ginagawa sa pera niya? Ewan ko. Wala akong maisip na Wala nga yung mga wala akong magagawa sa pera nila. Gusto niyo ba yung ganung buhay? O gusto niyo yung nag-iipon tayo sa langit? Kasi dito, again, nananakaw yan. Kaya nabanggit si Bill Gates nga, talagang lahat daw ng pintuan, mayroong camera, mayroong takot na takot sa buhay niya. Number 1, press on even the possibilities of success is slim. Number 2, press on being temperate and patient. Then press on knowing that the prize waiting for you is the best. Amen? Amen. Minsan nag-Bible kami sa opisina. Alam mo na yung mga matanda na sa di ba? Minsan tamad-tamad na Pero yung mga bago, talagang uy, bayad na bayad ka. Ganun. Lalo pag ganitong holiday, bawat kilos mo doon, doble. Kasi ba yung ganon? Ganon tayo, huwag masipag ka sa Panginoon, ay the best. Amen. Naniniwala ba kayo, Naniniwala kayo. At hindi ko kailangan paimin-imin ko kayo dyan. Makikita ko yan. Kung talaga naniniwala kayo, amen? Amen. Nakikita ko yan. Sa paglilingkod, iba nagtatanong, gusto ko yung nagtatanong Kasi ang dami nating pwedeng hukayin salita ng Diyos. Kahit lalim pa ng pinagsasabi ko dito, naiintindihan mo ba lahat? Hindi naman, di ba? Ang maganda magtanong, ang maganda nga kayo, may chat-chat na Dati wala. Kung di ko man kayo masagot, ito yung link. Di ba? Ay, mga baguhan dito, yung mga ampers. Pastor, bakit ganyan? Meron akong, may sermon na ako dati sa Proverbs. Naubos namin, Matthew
Ang dami na yun. Salamat, di pa tayo natatanggal sa YouTube. Pero may backup na tayo sa Rumble. Amen? Amen. May dalawa pa. Dito tayo sa Philippians. Ang bilis ng panahon, no? 27. Ganun pa rin to, spiritual striving, no? Ako muna, sabi dyan, only let your conversation be as becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear your affairs, that ye stand fast in one spirit, one mind, striving together for the faith of the gospel. So, sinasabihan ni Paul, ang dami niya kasi disciple, dami niya na-win eh. Tapos nagano pa siya ng mga churches. So, sinasabihan, oy, kamusta kayo dyan? Okay, ganito gawin niya, magsipag kayo dyan. Pagpunta ko dyan, sana ginagawa niyo pa rin dapat yung ginagawa. Amen? Amen. Kapag hindi na, wala soul winning, ginagawa nyo dito, sira-sira na yung ang konti nyo na, baliktad, di ba? Dapat dumadami. Kaya sabi dito, kailangan nyo gawin, stand fast in one spirit, one mind. Ganun yung dapat nagkakaisa. And then, striving together, hindi pwedeng, one-man show, tawag nila. Alam niyo yung one-man show? Yung lagi na lang siya, ikaw na kasi kaya ko na to eh. Ang kwento daw ni Jordan, dati ganun siya. Kilala niyo ba si Jordan? O si LeBron na kilala niyo? Hindi niyo rin kilala. Dati daw si Jordan, magaling kung sa magaling, kaso sa kanya lagi yung bola. Kaya ngayon, napapagod siya. Naaasa sa kanya yung mga team niya. Pero natuto siya maging team player. Gumaling din yung mga nag-stand out din yung mga kakampi niya. Ganun tayo dito. Kasi hindi ka tatagal pag ikaw lang mag-isa. Madali kang ma-discourage, mapagod. So kaya point number 4, press on together with people with the same mind. Okay? Kung alam nyo kunwari, pare-pareho kayong, alam nyo namang gusto nyo matutong mag-soul winning, ganyan for example. Pareho kayong gano'n. Magtulungan kayo ngayon, di ba? Hindi pwedeng mag-isa ka lang. Maghanap ka rin ng mga, sa church natin, ako nag-set ng Tony, obviously, sana pare-pareho tayo ng goal. O yun lang naman yan, maligtas ang kaluluwa, ma-disciple, magpuri, maglingkod sa Diyos. Yun lang naman yun eh. So ngayon, huwag ka namang nag-iisa lagi, no? Wala kang kaibigan, kaya ko yun, kaya ko to, ayaw mag-participate. Kaya kung magpe-press on ka, dapat meron kang kasama. Amen. Hindi tayo dito, parang mamatay ka sarili mo lang. Kasi mahirap yun, di pa masaya. So, kung wise ka, mag-press on ka, masipag ka, strive, pero together. Amen? Amen. Pero yung mga hanapin mo, hindi mga backslider, ha? Ay, hindi ko kasundo ito mga ito, masyado spiritual eh. Hanapin ko yung mga backslider doon. Basta at least may kasama ako, basta, di ba? Isipin mo naman yung maayos. Amen. Para mapaayos ka rin. Ulitin ko lang, press on even when possibility of success is slim. Number 2, press on being temperate and patient. Press on knowing the prize waiting for you is the best. Press on together with people with the same mind and goals. Ayan, di mo kaya na mag-isa lang yan. Last, bilis lang tuloy. Colossians. Kayo magbasa, ready, go. Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Whereunto I also labor, striving according to His working, which worketh in me mighty. Ayun, so again, ang hirap ng ginagawa ni Paul, mga missionary. Alam nyo ba yun? Kaya sabi niya dito, yung sinabi, whom we preach, si Jesus yun. So preach yan, preach. I-preach mo si Jesus, hindi yung sarili mong buhay. May mga ganun eh. Alam nyo, ginawa ko, ganyan. Yung ba natutuwa ng umpisa? Pero, ba't ikaw pinipreach mo? Si Jesus ang i-preach mo. Ano, napakagaling mo. Mas magaling si Jesus. Ngayon, isa mga included sa ginagawa niya, warningan. Kasi si Jesus, mga nangyayari natin dito,
Matindi rin siya, hindi naman siya yung tipong, ano nakita ko nung sa feed ko, biruin mo yung mga Christian group na to, parang sa halip na makatulong natin, nakakasira. Biruin mo yung bakla, nag-drawing ng bakla, tapos kesyo hinakap daw ni Jesus. Sabi, parang, it's never too late. Sabi sa Bible, too late na ka sa mga bakla eh. Babasa ka ba ng Bible? Oh, di nakasira ka pa. Kaya kailangan winawanin nga natin yung mga tao. And then tinuturuan natin with all wisdom. So hindi pwedeng basta sigaw ka lang, sigaw lang. Ito parang wala nangyayari. Hindi pwedeng sigaw lang na sigaw. Kailangan wisdom, hinihingi sa Diyos. Pero sabi dito, that we may present every man perfect in Christ Jesus. So hindi lang basta may maligtas, ba't may numero ka lang, di ba? Yung ating nasligtas dito, ating binibilang, tagal natin din nagbilang, no? 4,000 na tayo dito, wala pa tayo 100. So pero ang goal ni Paul at tayo dapat, yun nga, lahat dapat sana ng tao hanggat maaari perfect, sabihin matured. May napakahirap nun. Kaya nabanggit niya, where I also labor, ginamit niya labor kasi ang hirap. Yung iba dyan makulit, yung iba dyan, no? Nandito yung nagtagal na ng gusto, yung iba dito nawala. 2 taon na mawala pa. Hindi nakaka-discourage minsan, di ba? Iba naman, tagal lang dito, di naman makikinig na ewan, di mo alam kung nagmamacho. Baka baliktad pa. So napakahirap. Kasi sabi niya, striving according to His working. Nakita niyo yun? So, si Paul, sayo, naglilingkod, nagpapagal, pero according to His working, hihintayin mo siya, Lord, ganito ba dapat? Lagi kang gano'n, pag nag-pray ka, Lord, dapat ganito ba yung diskarte? Which worketh in me mightily. Yun ang maganda doon. Kaya siguraduhin mo, lagi sinasabi nila, mission ka, dapat kasama mo ang Diyos. Hindi sapat yung ano lang, sipag lang, tiyaga, at basta hindi ako mag-quit, okay naman yun. Basta pag hindi mo kasama ang Diyos, or pilit, or yung Diyos, inaano mo, ano, sinasantabi mo, meron kang diskarte kasi, nabasa mo sa libro. Mahihirapan. Kaya ang point na, last natin point, pero mayroon pa tayong finale. Pressing on, ensuring that labor is done with the working of the Lord. Ibig sabihin, siguraduhin mo, ang Diyos ang kumikilos. Sa ganito na lang, sa attendance. Hindi mahirap pong mag-ano ng tao eh. Madali lang yan. Kung lagi may bigas, ang dami niyan. Parang Koreano ka na niyan. Marami, pupunta ko marami. Tapos pagandahin mo yan, malaking lugar. Yung mga, kahit di mo bigyan ng bigas na, may mga style yung iba dyan. Yung mga leader, yung mga galing, yung binibigyan. Maraming style dyan eh. Merong maraming performance na, alam mo na kung ano yung gusto ng tao, yung bibigay mo. Marami. Pero hindi tayo ganun. Inaalam natin kung anong gusto ng Diyos, anong kaparaanan niya, and then yun ang gagawin natin. Para later, pwede natin sabihin, Lord, ano bang pwede kong gawin pa? Tama ba to? Hindi yung alam mo ng mali, ginawa mo pa. Tapos pag sinabihan ka pa, galit ka pa. Amen? Amen. So kahit mga anak mo, kunwari, inutusan mo, minsan masipag. Kunwari, yung iba naman nasobra ng sipag. Si Stephen, linisin mo yung bahay. Nilinis naman, kaso sobrang sipag, hindi nakinig sa instruction mo. Okay? Talagang sipag, lilagyan ng lahat ng sabon. Pati TV yan, sinabon. Oh. So dapat nagtatanong ka muna kung di ka sigurado, ganito bang linis dapat dito? Ano, babasahin ko ba yan ng hose, di ba? Tirahin mo lahat yan. Hindi naman yun ang gusto ng boss mo. Ganun yun eh. Diyan maraming nasira yung Catholic, ganun na ganun. Nagparami ang ginawa ng Catholic sa Pilipinas. Ba't dumami Katoliko dito? Alam nyo naman siguro sa history nyo, di ba? O sakupin niya, mga paganong yan eh. Pagano din pala sila. Ayaw nila, o di, patayin natin yung ayaw. O yun, nagbarami, sige po, Katoliko na kami. O ano nangyari? Hindi gusto ng Diyos, hindi lang working niya. Amen? Amen. So tayo inaalam natin yung kung paano kumilos ng Diyos, paano kumilos sa atin una, and then sa ibang tao. Then yung gagawin natin. And hantayin din natin itong sinasabi ni Paul dito na yung pagkilos kasi sa akin ng Panginoon, napakalakas.
Hindi yung pag ikaw kasi malakas ka sa libutan, doon ka bilib eh. For example nga, yung mga ibang churches dyan, bakit inihintay nilang maging pastor sila kung na CCF kaysa mag-independent baptist sila na ganito, napakahirap. Bakit sa palagay nyo? Bilib sila sa method nun. So pag tayo na CCF dyan, ay meron agad yung building, di ba? Hindi yun ang working ng Panginoon. Okay, tapos na ako. So, ulitin ko lang, and then final sa Hebrews. Press on, amen? Amen. Ba, nahihirapan ba kayo? Sino nahihirapan dito ng gusto? Ang tinitingnan ko nga, hindi pa nga eh. Pero ganito. Kaya, pag hindi naman tayo nahihirapan, pangit din, di ba? Baka kulang ka rin sa action. Iba talagang natututo, pero hindi, ina-apply. Ganun. Di ba? Kaya soul winning, alam ko na yan eh. Ginagawa mo ba? Saka na. Kaya hindi ka nahihirapan. Yan, sa pagbibigay, nabanggit kaninang umaga. Hindi ka talaga mahihirapan kung ano natira, yung barya, nagbigay ka. Hindi ka talaga mahihirapan kasi paano kung talaga sinusunod mo yung standard ng Diyos? 10% muna. Yun muna actually. Hindi kung talagang spiritual ka, talagang nag-matured ka, alam mo na hindi lang 10%, even more. So yun, nasa na ba ako? Yun, so, ulitin ko lang, press on when even the possibility of success is slim, press on when being temperate and patient, press on knowing the prize waiting for you is the best, press on together with people with the same mind and goals, then last, ensuring that labor is done with the work. Siguraduhin mo. Doon, mahirap yan eh. Yung pagiging sigurado. May mga bagay na alam nyo kahit sa trabaho, basta na, okay na yan, di ba? Yan, soul winning na naman, mamaya ulit tayo doon. Ay, maglinis na nga lang. Kaya gumawa na lang ng kung anong project mo. Oh, okay na yan. After ilang months, sira. Kasi hindi mo inalam yung dapat mong alamin. So yun nga sabi ko. So obviously, pag gagawa ka ng isang bagay, iniisip mo rin gaano katagal yan. Eh lalo tayo dito, pinupok-pok pa yan. Diba? Pag ganyan ko, ano namang kahoy yan. Mali yung ano. So yeah, soul winning, gano'n. Paano mo yung siguradong tama yung ligtas talaga? Again, iba-iba yung tao, pero at least nagawa mo yung dapat mong gawin sa kanya. Pwede kita umasa pag sila may pastor, oy, na-share ako na po yan. Tapos kakausapin ko, parang walang clue. Ano yung sabihin mo? Anong ginawa mo lang? Wala lang, para lang masabing soul winning ka. Ano say-say nung hindi naligtas yung tao? Nakita niyo yan? So kaya, temperate, knowing the prize is waiting for you is the best. Saan ba ako yun? Ensuring that the labor of the Lord is done. The working of the Lord. So last, dito sa Hebrews, binasa natin. Iba pala to. Ito yung parang exhortation na lang. Medyo extreme na to. Kung sakaling iniisip nyo na hirap na ako, Pastor. And ganun tayo minsan eh. Kasi nga, pag hindi ka nag-work, mahirap ba yun? Hindi kasi, wala ka kasi dun eh. Eh si Paul andun siya. Ginawa niya na yung dapat niyang gawin, and then nagtagumpay, minsan fail, minsan tagumpay. Kaya sabi dito niya, you have not yet resisted unto blood, striving against sin. So parang hinamon niya, ano, nahihirapan ka na? Ano sa kayo nahihirapan? Sa pag-attend, basta ang hirap mag-attend kasi ang agang gigising. As makikinig ako sa isang oras ako makikinig. Yung concentration ko kanina pa wala. Kaya nga practicein mo eh. Tapos may nakikita pa ako ano-anong distraction, yung katabi ko, ang ingay. Mahirap na ba yun? Eh paano pag ikaw yung naglilingkod na? Nag-plano, nag-execute, ikaw yung mawawalan. Imagine yung minsan yung style kasi nga po ng ibang pastor, no? Hindi ko alam, siyempre, kanya-kanya tayo ng diskarte ba?
Yung iba kasi ganun nga, yung sabi sa kanila umaga, mag-resign, hindi, bahala lang Diyos sa akin. Di ba? Pero in a way, ako kahit di ako nag-resign, parang ganun din eh. Sa totoo lang, andun yung risk. Amen? Amen. At dito ka na, nandito tayo lahat ngayon. Kuna may loko-loko dyan na talagang gusto tayong persecute. Sino yung unang babanatan niya? Kayo ba? May talagang loko-loko, may Muslim ko na, nakapakinig ng preaching. Iglesia ni Manalo, alam niyo, ano yan. Ikaw ba po titirahin yan o si pastor muna? Kaya gusto ko rin magkaroon baril eh. Eh si Paul po, sa paglilingkod niya, pambihira. Ganun din gulpe. Kaya ganito, kaya parang last ano lang natin to sa pressing on. Isipin nyo na lang may mga marami pang iba na nauna sa atin na nahirapan. Hindi lang isipin nyo, this is the Jesus. The Lord Himself, siya yung pinaka example natin na nahirapan kahit siya yung Diyos, nagkatawan tao. Ganun din, nauhaw, nagutom, naasar, nasaktan. Huwag nating isipin na mahirap na yung pinaggagalingan natin, pinagdadaanan natin. Amen? Amen. Kaya balik tayo na lang sa last. Kanina sa Philippians. Ito yung ginawa ko na lang outline no sa lali. So pansinin nyo, I press. Okay? So kasi personal po yan. Ibig sabihin, hindi, huwag ka, oy mag-press ka nga. Uy, magsipag ka nga. Uy, gawin mo nga to. Yung iba sa atin ganun eh. Alam mo, supervisor. Eh, pwede ikaw naman. Uy, punasan mo nga yun. Sabi niya, punasan mo daw. Andiyan ka na eh. Amen? Amen. So, tandaan niya, ikaw na yung mismong umilos. Ay, press. Nasabi, toward the mark. Ano yung mark? Sino mark dito? Alam mo yung sabihin ng mark? Ano yung mark? Ano nga? Mark. Ano yung mark? Ito ka marker? Ano yung mark? Ha? Palatandaan. Pero alam niyo, pag sinabing markmanship, ano yun? Hindi nyo na alam. No? Natutunan ko yung C80 eh. Ha? Markmanship. Ano yung sabihin nun? Markmanship. Ang layo ng term eh, pero yun ang tawag doon, markmanship. Sabihin, gaano mo maaasintahin, dapat mong asintahin. At pag yun ang mark, andun yung target, siguro di mo doon. Amen? Amen? Yung usong joke na naman ako eh. Alam oh, nakikita mo yung ano, yun ang target mo oh, sige po. Yung kasama niya, yun. Target din yun Ay, nakikita mo ba yun? Sabi yun. Nakikita mo yung kasama niyang bata? Opo. Psh! Yun yung anak ko, protektahan mo yun. Matagal ng joke yun actually. Inuulit lang nila. Pero siguraduhin mo yung mga kapwa mo kapatid, titirahin mo ba? O depende, di ba? Sakto lang. Kaya mali talaga siya, pwede mong warning pero hindi mo pwedeng, parang sabi nga na burn the bridge. Parang gusto mo lang magmalaki, gusto mo lang, nagkamali lang, gusto mong dikdikin. Kung meron man tayong yung minamarka natin, yung mga kalaban ng Diyos, yun, pwede yun. Kasi, talagang dapat yun, tirahin talaga yun. Amen? Kasi sabi dito, toward the mark, ito hindi lang basta target the mark of the prize. Alam niyo yung prize? Anong kanina nga, gusto mong ma-accomplish, yung dapat mo ma-accomplish. No soul winning, wala namang binigay sa ating numero, di ba? Pastor, ikaw, Pamela, dapat ilang taon ka na? 16 ka na. Bago ka mag-40, dapat naka 1,000 ka ng kaluluwa. Wala namang binigay yung Diyos sa ating ganun eh. Pero then again, kung di ka magsisimula na maaga, ano mas maganda? Baka 10 ka o baka 1,000 ka. Hindi mo, obvious naman eh. So meron yan. May mark and then may prize yun. Sino mas maraming prize pag 1,000, 10? And then, basta isa lang, napakahalaga ng isa. Ay kung 2, 3, 1,000. Ganun po mag-preach kasi ibang kaya nakaka-discourage din. Yung pastor, maniwala kayo. Kaya pasalamat kayo.
Hinahamon kayo na gawin yung kalooban ng Diyos. Yung full potential nyo. Pag sa ibang na church ka napunta, yun sabi sa'yo, kahit isa lang ngayong taon. Gano'n pa yun. Best effort pa yun eh. Eh talaga naman importante yung isa, yung dalawa. Di ba? 1,000. So, alam natin na yung ano yung gusto ng Diyos at mas gusto pa ng Diyos. Ano yung high calling? Yun nga eh. Hindi lang tayo nag-e-effort dito para lang pera, kasigatan. Diyos sa magre-reward at napaganda ng... Kaya high calling sabihin, hindi yan pwede may tumbas. Kung si Yulo ay ano naman ginagawa ni Yulo? Nag-practice sa isang linggo na meeting 40 hours. Si Pastor ay nag-soul winning ng 40 hours. Pwede mo sabihin pareho lang yun? Eh kung 40 hours siya, ako 10 hours lang. Na nag-preach. Ano ba na-accomplish niya? Pang sarili lang. Tsaka pang bansa na, hindi masabi ng Pilipino na bulok ang Pilipino. Alam naman natin eh. Amen? Amen. Kaya tawa. Mababaw yung mga ginagawa nila kumpara sa atin. Amen? Amen. Kaya dapat so may mataas ang panawagan mo, ano, tatama rin ka ba? Eh, minsan ganun yun na minsan nakaka-discourage. Nasa church na nag-iingay pa. Nag-aaral tayo dito. Hindi naman ako papansin dito. Kaya, napansin nyo ba pag tapos na yung service, tapos na yung preaching, nagpapansin pa ba ako sa inyo? Gusto nga, mawala na ako muna. Eh, kayo na lang dyan. Hindi ako wala sa pansin na sana kayo, ganun din kayo. Amen? Amen. Yun. Panawagan ng Diyos in Christ Jesus. Ibig sabihin, laging kasama dapat si Jesus sa ating ginagawa. Nakafocus tayo doon. Pag nakita na sa Bible, ayaw niya nun. Ayoko rin nun. Gusto ni Jesus to. Namatay nga siya para sa kaluluwa. Dapat gusto ko rin yun. Amen. Doon yung passion mo kasi. Doon yung passion ni Jesus. Ay, bali wala kay Jesus yung mga pasikat, kayamanan. Hindi nga siya nagpayaman eh. Tapos doon pabaho mo, yumaman. Hindi ka sumusunod kay Jesus. Ayun, tapos na ako. So, next year, hindi lang next year, pwede ba, todo na natin. Palagay mo, Sanda, ilang taong ka pa mabubuhay sa mundo? Ayan lang. Nahirapan. Kasi wala nakakalam, di ba? Kaya nga dapat magsipag na tayo ngayon na. Amen. Amen. Yun talaga yun. Yun ang message dito. Kahit bata ka pa, hindi mo alam. Sino ba kilala kong bata pa lang, namatay na. Kala ko, pero yung minsan may sakit ka sa baga, hindi mo alam yun, nakakamatay daw yung pneumonia eh. Sabi ko, Lord, kung ano ka na. Alala ko yung mga paalam tuloy yung pastor eh. Kasi posible yun eh, bumigay yung baga mo, anong gagawin mo? Wala na. Okay na rin ang langit, kaso, konti na nagawa mo. Amen? Ganun din kayo, pwede bang pakiusap ko sa inyo yun? Tapos na tayo. Press on! Nahihirapan ako gumising na maaga. Naku, napaka-basic pa niyan. Ano pa? Magbasa! Kami, hirap na ako magbasa ng ganito. Medyo lumalabo na rin yung mata ko. Basa lang. Habang nakakabasa kayo. Ang maganda kayo, may technology. Ako madalas audio na lang. Kasi mas malinaw eh. Diba? Hindi mo kailangan basahin. Pati pronunciation. Kaya napansin niyo, kukuha ko lahat yan eh. Pronunciation, pero may mga mali din. Yung isang pinapakinggan ko, yung show eh. Show daw, show. S-H-E-W, show. Hindi yung show. Yun ang lumang spelling niya. Pero show din ang pronunciation nun. Okay? Okay no shoe dyan ha. Ano kayo nagbubugaw na. Pwede ba, mga kapatid? Let's press on toward the mark of the high calling of God in Christ Jesus. Lagi nyo iniisip na yung ginagawa natin dito, hindi yung basta-basta. Hindi naman kailangan yung agad eh, sagdaang kaluluwa sa isang buwan eh. Diba? Sakto lang. Ano yung kaya mo? Memory verse. Yung, hindi naman sinabing Psalms 119 agad eh. Diba? Yung kaya lang. Encourage mo yung iba. Wala, hindi mo kaya encourage lahat. Isa lang muna.
Di ba, encourage mo lang, ito, nakipapansin mo, si Christian. Medyo nangihina to. Alam niyo naman yan, di ba? Kaya kasi sinasabi ko sa inyo, di naman para mapahiya lang siya. Ako, sinusubukan yung ano. Pero minsan, kayo-kayo yung makakapag-encourage sa bawat isa. Alam niyo ba yun? Iba yung encouragement ng kaidaran, di ba? Ayun, so sana, let's do the will of God. Amen? Yan generic, pero alam niyo na yun. Isa-isa sa mga hinahatol natin every Sunday, Thursday, and then sa ating pag-aaral personal. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita. I pray na kami po this year, Panginoon, ay ang daming blessing. At we will press toward the mark, Panginoon. Alamin namin kung nasan yung mark na yan. Ano ba yung napagawa niyo sa amin? Hindi rin kami pare-pareho. Exactly, ng numero, Panginoon, ng magnitude, but still, ando po yun. Kami po ay magtatanong sa inyo. Malalaman namin yan. At kami po ay magpusige. Ang gawin, Panginoon, the best namin. Nabanggit dito ulit kanina, kailangan din maging patient. Dahil hindi madali ang inyong gawain. Therefore, maging patient. Kung sakaling parang slim success, tuloy lang. Intindihan namin na napaganda ng price. Ma-encourage kami magpatuloy. Partner din kami sa mga tao, Panginoon, na talaga namang maayos ang spirito, maayos ang paglilingkod sa inyo. And then, siguraduhin namin kayo po ay kumikilos din sa amin. Hindi kami ma-sidetrack, Panginoon. Kailangan po, Lord. Maraming salamat sa mga blessing. Next year's, Panginoon, kayo po sige ba? Dahil yun dapat nakakabuti sa amin yung gusto nyo. So tulungan niyo po ang bawat isa. Kayo pang malalati. In Jesus' name we pray. Amen.